Dear Captain Kokak, ako po si Allen, 17 years old, mula sa Tanay Rizal. Isinulat ko ito para mailabas ko ang takot na matagal ko nang kinikimkim. Nang lumipat kami ng bahay ng lola ko, halos gumuho ang mundo ko. Luma at malayo sa kabiasnan. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang puno ng balete sa likod ng bahay. Napakalaki nun, mas mataas pa sa ikatlong palapag na gusali. Sabi ni mama, bantay raw ng lupa yon. Una kong napansin ang usok ng tabako. Isang madaling araw. Akala ko ay kapitbahay. Pero wala namang bahay na malapit sa amin. Makalipas ang ilang araw, bigla akong nagising sa lakas ng kaluskos na nanggagaling sa bubong. Parang may gumagapang. Nang lumabas ako para umihi sana, napatingala ako sa puno. Diyos ko, may napakalaking lalaki. Maitim, parang sinunog. Nakaupo sa sanga. Nakasabit ang mga paa niya sa baging habang humihit-hit ng tabako. Nang magtama ang mga tingin namin, ngumisi siya. Doon ko nakita ang kanyang pulang-pulang mata at ngipin na parang pangil. Kinabukasan, sinabi ko kay Lola ang nakita ko. Tumahimik siya, tsaka bumulong. Huwag kang makikipagtitigan na Allen. Pag nakilala ka niya, hindi ka na niya titigilan. Simula noon, gabi-gabi ko nang naaamoy ang tabako. Minsan, may yabag sa labas ng kwarto ko. Minsan, may tunog ng bakal sa bintana na parang kinakaladkad. At isang beses, pagkagising ko, may malaking marka ng kamay sa alikabok ng sahig, diretso sa kama. Hindi na ako makatulog mag-isa. Minsan pa nga, parang may malamig na hininga na dumadapo sa batok ko habang nakapikit ako at amoy na amoy ang usok ng tabako. Totoo ang kapre at kapag nakita ka niya, gusto ka na niyang makasama magpakailanman. Dear Captain Kokak, ako po si Lira, taga Laguna, at nais kong ibahagi ang kwentong minsan ko na lang binabanggit kahit kanino, dahil baka hindi ako paniwalaan. Mula pagkabata, may malaking akasya na sa tabi ng bahay namin. Tahimik lang yon at parang may sariling buhay. Pero tuwing hapon, parang may malamig na hangin na lumalabas mula roon. Sabi ni nanay, may bantay raw ang punong yon. Noon ay hindi ko pinapansin. Pero nang tumungtong ako ng 22 years old at umuwi mula Maynila para magbakasyon, nag-iba ang lahat. Tuwing gabi, may rosas na nakapatong sa bintana ko. Wala naman ako manliligaw sa probinsya. Tapos, may usok ng tabako kahit walang naninigarilyo. Nagsimula rin akong managinip ng isang lalaking napakalaki, may maitim na balat at pulang mga mata. Sa panaginip ko, kausap ko siya. Tinatawag ang pangalan ko. Sabi niya, "Ikaw ang aking reyna." Nang magsimula akong maipag-date sa isang taga-baryo, nagkasakit yun at makalipas lang ang 2 araw, natagpuan niyong patay sa ilog. May pasa sa liig na parang sinakal. Pinuntahan namin ang isang albularyo. Doon ko nalaman na kapre ang umiibig sa akin at ayaw niyang may ibang lalaki sa buhay ko. Sinabi ng albularyo, "Lira, mahal ka niya. At pag nasaktan siya, siguradong may mawawalan ng buhay." Mula noon, di na ako nagmahal ng iba. Hanggang ngayon, may mga bulaklak pa rin tuwing gabi.
Minsan, nanggigising siya sa panaginip ko. At alam ko, kahit may ibang bahay na ako dito sa Maynila, sumusunod pa rin siya. Hindi ako sigurado kung pagmamahal ba talaga ang binibigay niya o isang sumpa. Dear Captain Kokak, ako po si Ramil, 38 years old, taga Pampanga at dating tagapagbantay ng isang sementeryo. Akala ko noon ang mga patay lang dapat ang katakutan, pero nagkamali ako. Dahil sa proyekto ng munisipyo, pinutol namin ang matandang punong balete sa may dulo ng sementeryo. Matanda na raw at sagabal na sa plano. Ako mismo ang nag-utos sa mga pumutol nun. Habang pinuputol yon, may nagtitipon-tipong alitap-tap sa paligid at narinig naming tila may mabigat na buntong hininga na nagmumula sa lupa. Sabi ng mga katrabaho ko, parang nagagalit daw yon. Mula ng gabing yun, nagsimula ang kababalaghan. Ang mga kandila sa mga nicho bigla na lang nauupos. Ang mga bagong libing, binubuksan ng nicho na parang may hinuhukay. At tuwing gabi, sa CCTV, may malaking aninong naglalakad sa pagitan ng mga puntod. May isang intern na gwardiya ang nakitang umiiyak sa tapat ng kamera. Sabi niya, "Sir, may higanting lalaking maitim na sumisigaw sa akin. Akala ko multo eh. Pero humihinga siya at amoy tabako ang buong paligid." Nagpunta kami sa isang albularyo. Sabi niya, "Nagising ninyo ang bantay. Galit na siya. May inagaw kayong tahanan daw niya." Hindi ko alam kung anong tahanan yun. Pero simula noon, isa-isa nang nagkasakit ang mga trabahador na pumutol ng puno. Yung isa, hindi na nagising. Umalis na ako sa sementeryong yon. Pero hanggang ngayon, pag dumaraan ako roon, may naaamoy pa rin akong tabako sa hangin at tila may mga matang sumusunod sa akin. Dear Captain Kokak, ako po si Jenny, 16 years old, mula sa Northern Samar. Bata pa lang ako, alam ko ng kakaiba ang pamilya namin. Si Lola ay kilala sa baryo bilang albularyo. Pero ang hindi alam ng marami, may alaga siya. Isang kapre na ang tawag niya ay Domeng. Hindi ko siya nakikita noon, pero pinapaalala sa akin na huwag mag-ingay o maglaro sa ilalim ng punong mangga kapag palubog na ang araw. Isang hapon, sumama ang barkada ko sa bahay. Sa harap ng puno, nagsisigawan kami. Nagbiruan pa ng bastos. Biglang lumamig ang hangin. Bumigat ang paligid. Tapos, narinig naming parang may naglalakad sa bubong. Mabigat ang bawat kalampag. Kinabukasan, isa sa barkada ko ang na-stroke, bagamat malakas naman. Ang isa, na-aksidente sa motor. Ang natirang dalawa, nagkasakit na parang tinutopak. Sabi ni Lola, "Sinabihan ko na kayo, si Doming ay hindi dapat ginagambala." Minsan, ginising ako ng malaking kamay na humaplos sa noo ko. Hindi yun masakit. Parang malamig na kamay ng yelo. Mabigat at mabalahibo. Simula noon, hindi na ako tumitingin sa puno ng mangga at hindi na rin ako nagdadala ng mga kaibigan sa bahay. Ang sabi ni Lola, si Doming ay hindi masama hanggat nire-respeto siya. Pero kapag nasaktan o pinagtawanan, siguradong magbabayad ka. At baka hindi lang katawan ang mawala sa'yo, kundi pati kaluluwa.
Dear Captain Kokak, ako po si Erwin, 25 years old. Dating gwardiya ng isang lumang bodega sa Batangas. Ang buong lugar ay dating gubat, pero pinatayuan ng warehouse at sinabing malinis na raw. Isang madaling araw, habang umiikot ako, may naamoy akong napakatapang na amoy ng tabako. Alam kong hindi galing sa tao yon, dahil hindi naman tinatao ang bahagi ng lugar na yon. Sinundan ko ang usok, at sa may madilim na sulok ng bakuran ay may nakaupo sa sirasirang kahoy. Doon ko siya nakita. Isang kapre. Matangkad at halos 7 talampakan. Kahit nakaupo pa yun. Mabalahibo, nangingitim, nakatitig sa akin habang may sinding tabako sa bibig. Tinangka kong tumakbo pero hindi ako makakilos. Parang may humawak sa katawan ko. At habang papalapit siya, nagsalita siya gamit ang boses na parang pumuputok. Bakit niyo pinasok ang lugar ko? Nang magising ako, nasa loob na ako ng guardhouse, nanginginig. Pero sa dibdib ko, may marka na hugis daliri. Isang marka ng kamay na mas malaki kaysa karaniwan. Nang kapain ko rin ang bulsa ko, mayroong laman yon na nasindihan ng tabako na hindi inubos. Simula noon, kahit saan ako pumunta, naaamoy ko pa rin ng tabako. Minsan, pati sa banyo ko, naaamoy ko pa rin yun. Hindi ko alam kung may gusto ba siyang sabihin o gusto niyang kunin ang buhay ko. Pero sabi nila, pag binigyan ka raw ng kapre ng huling tabako, wala ka nang ligtas.